Magandang hapon, narito ang update ukol sa minomonitor natin na bagyong Verbena. Kaninang 1:30 p.m. yung sentro ni Bagyong Verbena ay naglandfall dito sa may Bayabas, Surigao del Sur. And kanina namang alas 4, huling namataan yung sentro nito sa vicinity ng Habonga, Agusan del Norte. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 75 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. And sa kasalukuyan po may kita natin dito sa ating satellite animation na nananatiling malawak yung sakop ng mga kaulapan na dala ni Bagyong Verbena. So expect po natin ngayon hanggang bukas patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan. Yung buong bahagi ng Visayas, Southern Luzon at ng Mindanao, dulot po ito ni Bagyong Verbena. And hanggang malalakas po or mostly nakakonsentrate yung mga malalakas sa pag-ulan natin dito din sa buong bahagi ng Visayas, sa may southern portion ng Southern Luzon, maging dito sa northern portion ng Mindanao. Kaya patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. And patuloy rin yung pakikipag-ugnayan sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And bukod po dito kay Bagyong Verbena, magiging maulan din po yung panahon dito sa may malaking bahagi ng Luzon, dulot naman ng shear line. So ngayon and bukas po, meron din tayong mga pag-ulan na mararanasan, mostly dito sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, maging dito din sa area ng Aurora, Quezon, maging dito din po sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, maging sa area din po ng Calabarzon, dulot po ito ng shear line. So bukas po, mas magiging malalakas pa yung mararanasan natin ng mga pag-ulan, kaya ingat din po or doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, ang amihan naman nakakaapekto pa rin sa rest of Northern and Central Luzon. Kung magdudulot po ito ng mga pag-ulan, mostly ay mga light rains lamang po, lalong-lalo na dito sa area ng extreme Northern Luzon at sa may western section ng Northern Luzon. At ayon po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Verbena, sa kasalukuyan po ay tinatahak nito itong area ng Caraga. And between tonight until tomorrow evening ay tatahakin naman nito ang area ng Visayas patungo po dito sa may northern Palawan. So by early morning or bukas ng early morning, nakikita natin yung sentro ni Bagyong Verbena is estimated most likely dito po banda sa Central Visayas, dito sa may southern portion ng Cebu and Bohol, and then patungo po dito sa may area ng Negros Oriental and Negros Occidental. And then nakita po natin, bukas naman ng hapon ay nandito siya sa area ng Sulu Sea. And then by Wednesday morning naman ay nandito na po siya sa may West Philippine Sea. So expect po natin, muli ngayon hanggang bukas nandun pa rin po yung mga malalakas na pag-ulan na dala nito ni Bagyong Verbena sa malaking bahagi pa rin po ng Visayas, ng Mindanao at sa area din ng Southern Luzon. And may kita din po natin na habang while crossing Visayas towards the area of Northern Palawan, mapapanatili po nito yung tropical depression na category nito. And kapag po ito ay nasa may West Philippine Sea naman, nakita po natin na posible itong mag-intensify pa into a tropical storm. And bukod po dito, may kita natin itong area natin na shaded yellow circle. Most likely yung mga bugso po ng mga malalakas na hangin ay mararamdaman dun po sa mga areas na malapit sa center track nito ni Bagyong Verbena. So again, expect po natin, no, ngayon hanggang bukas po natin mararamdaman yung epekto nito ni Bagyong Verbena sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon at sa may area din po ng Mindanao. Kaugnay ng hangin na dala ni Bagyong Verbena, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, sa bahagi ng Romblon, northern and central portions ng Palawan, including Calamian, Cuyo, and Cagayancillo Islands, mainland Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras sa Negros Occidental, Negros Oriental, sa bahagi din ng Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon,
maging sa northern portion ng Misamis Occidental at sa northern portion ng Zamboanga del Norte. So nakita po natin during yung passage ni Bagyong Verbena, mostly ang highest possible wind signal po natin ay wind signal number 1. Hindi man po ito ganun kalakas kumpara dun sa mga bagyo na naranasan po natin nung mga nakaraan. Expect pa rin po natin posible pa rin itong magdulot ng mga minimal to minor damages, lalong-lalo na dun sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And also, hindi rin po natin i-rule out yung possibility na kapag nag-intensify into a tropical storm, itong si Bagyong Verbena, kapag ito ay patungo sa northern Palawan or nandito sa may malapit sa northern Palawan, ay posible po tayong magtaas ng wind signal number 2 dito po sa mga areas na ito. Samantala, bukod po dun sa mga bugso ng mga malalakas na hangin na dala po ng Bagyong Verbena, meron din pong pagbugso ng mga malalakas na hangin sa area ng Luzon, Visayas, sa Surigao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, at sa area din po ng Zamboanga del Norte. And hanggang sa Miyerkules or hanggang sa Wednesday, patuloy po tayo makakaranas ng bugso ng mga malalakas na hangin dito po sa mga areas na ito. And mostly sa mga susunod po na araw, yung mga bugso ng mga malalakas na hangin na ito, lalong-lalo na dito sa area ng Luzon, ay magiging dulot po ng amihan. Samantala, para naman po sa mga pag-ulan, may kita natin buong bahagi ng Visayas, yung northern part ng Mindanao at yung malaking area din po ng southern Luzon, ay malalakas po yung mga pag-ulan na mararanasan natin na dala nito ni Bagyong Verbena. 100 to 200 millimeters of rainfall po yung posible natin for the 24-hour duration dito sa buong bahagi ng eastern Visayas, maging sa Cebu, Bohol, Negros Occidental, sa Aklan, Capiz, Iloilo, maging dito din sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro, at sa bahagi din po ng Romblon, dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte, at dito rin sa bahagi ng Surigao del Sur. So ito po yung habang tinatahak nito ni Bagyong Verbena, itong central portion ng ating bansa. And posible din yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa may Occidental Mindoro, Palawan, sa Antique, Negros Oriental, Siquijor, Camiguin, sa may Agusan del Norte, Misamis Oriental and Occidental, Lanao del Norte, Agusan del Sur, at sa area din po ng Bukidnon, maging dito din sa Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, bukod po dito kay Bagyong Verbena, yung shear line din po natin ay significant din or malalakas din yung mga pag-ulan na dadalhin dito sa area ng Quezon, kung saan posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall from today to tomorrow afternoon. And meron din pong 50 to 100 millimeters of rainfall sa Cagayan, Isabela, Aurora, Batangas at Marinduque. Samantala, tomorrow afternoon naman po to Wednesday afternoon, malawak pa rin yung areas na makakaranas po ng mga pag-ulan. Meron pa rin 50 or 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Palawan, Occidental Mindoro sa area ng Batangas, Oriental Mindoro sa bahagi po ng Romblon, sa Aklan, Antique at sa bahagi din ng Capiz. By this time, most likely, nandito na po sa bandang western section etong si Bagyong Verbena. And bukod po dito, posible pa din yung 50 to 100 millimeters of rainfall for most of eastern Visayas. And dito din sa bahagi ng central Visayas, maging sa Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at sa area din po ng Siquijor. And bukod po dito, ay yung shear line din is magdudulot din ng significant pa din ng mga pag-ulan or malalakas po ng mga pag-ulan dito sa Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, maging sa bahagi din po ng Quezon. And posible din yung 50 to 100 sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, maging dito po sa Metro Manila, Cavite, at Laguna, maging sa bahagi din po ng Marinduque. So again, ngayon po hanggang bukas, yung mararanasan po natin yung mga pag-ulan na dala po ni Bagyong Verbena and also ng shear line. Kaya naman po doble ingat para sa ating mga kababayan dahil mataas po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And maging alerto din po tayo, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nakatira malapit sa ilog, sa sapa at sa mga bulubundukin na lugar sapagkat po yun yung mga pinaka-prone areas natin sa mga flash floods at landslides.
Samantala, by Wednesday afternoon naman to Thursday afternoon is wala na pong epekto or dadalhin na malalakas na pagulan si Bagyong Verbena sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung shearline po patuloy pa rin magdadala ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Apayao, Cagayan, Isabela at Aurora. Kaya again, patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dito sa mga areas na ito. Sa kasalukuyan po, ang gale warning natin ay nakataas sa area ng Batanes. Ito po ay dulot ng amihan. And sa mga susunod po na araw, dala rin ng ay na-expect natin na surge ng amihan. Posible pong madagdagan pa yung mga areas na makakaranas po ng gale warning or meron tayong gale warning. And as of now po, yung malaking areas din or yung seaboards ng ating bansa ay makakaranas din ng mga katamtaman hanggang sa maalon na lagay ng karagatan. At para naman po sa additional information, maaari po nating bisitahin din yung website na hazardhunter.gris.gov.ph. Ito po yung para malaman natin yung hydromet hazard assessment ng ating lugar or yung susceptibility or para po malaman natin kung gaano ka-prone or kung prone areas po ba yung ating mga lugar sa mga posible pong pagbaha. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin yung aming website, pag-asa.dust.gov.ph. At para naman po sa mga pinapalabas ng mga heavy rainfall warnings ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website, panahon.gov.ph.